Mga kaibigan, alam nyo, unang-una sa lahat, hindi ko mawari kung saan kumukuha ng katangahan, kamangmangan, at kaletsihan ang mga putang inang mga DDS vlogger. Bakit nyo nasabi itong katangahan? Unang-una mga kababayan, makikita natin na maayos ang pagdi-deliver ni Senator Jinggoy Estrada. Ano yung dinideliver niya na sinasabi ko? Nasaksihan mo ba? Ganito, ganyan? Narinig mo ba? Nasaan ang mga testigo mo? Nasaan ang sinasabi mong ganito? Ano ang sagot ni Morales? Puro hearsay. Tama ang sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada. Hearsay, gawa-gawang kwento, pinagtagpi-tagpi, at higit sa lahat, puro kasinungalingan. Yan ang ginagawa ni Morales sa Senado. Para saan nga ba ang pinagsasabi niyang yan? Unang-una, sabi niya, PDEA agent siya dati. Okay. Dati siyang PDEA agent. But, ngayon niya lang inilabas. Bakit hindi nung panahon niya, nung hindi siyang nakaupo, pero wala siyang ginawa? Bakit? Dahil nga, wala siyang sapat na katibayan. Now, dahil, aminin man hindi naman tayo kahapon lang nagsimula sa political blogger, hindi naman tayo nagsimula sa isang social media defender ng government dahil may taong nasa likod ng ginagawa ni Jonathan Morales para atakihin, pasaringan ng kung ano-ano ang kasalukuyan leadership, kasalukuyan pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Natural, hindi aanin dyan si Jonathan Morales. Kasi nga, may kontrata. Yan ang katotohanan. Ngayon mga kaibigan, panoodin natin ang matalinong mga sinasabi at mga katanungan na sapul kay Morales. 2024 in her YouTube channel. You said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ang sinabi ko, dadalhin ko yung kanyang ano po, no? Yun yung usual po yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Itong, sinabi mo ito sa interview with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po nun, Your Honor. Please do not. Pero yung... Mag-self-distract ka dito kapag... Mr. Chair. Ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi? May sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential informant. Sagutin mo lang diretso yung sagot Yun po. yung tanong ni Senator Bato. Hindi ko Sinabi naman- mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase po sinabi mo ito. May sinabi po ako, pero hindi. Your Honor. To this effect. Meron ako sinabi na babaunin ko sa libingan. Oh, Yung confidentiality, nung identity, nung confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit ano mangyari. Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilanlan ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yan po, Mr. yun Chair, po, Your Honor. Mr. Chair, let Okay, me... Senator Jinggoy, go ahead. He remembers all the details. But he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Your Babae, Honor, lalaki? Your Honor, yung sinasabi ko po Babae sa inyo, o kung lalaki? bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali Yan po, lang, ito po sandali yung hinihingi ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi, ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi, kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Bakit naman madali? Opo, kasi alam mo sa sirkulasyon po eh. Sila po yun eh. Gusto Sila mo, po yun. gusto mo magkaroon ng executive session? Gusto mo sabihin in executive session? Palalabasin namin lahat ng mga tao dito. Kayong dalawa lang, mag-executive Oh, session. yan. Bigyan Yes, mo Your Honor, pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarian, baka sabi ko sa inyo. Kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh? How many, anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunod. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Oo,
Oo, Lalo sa regardless. magbibigay ng Kasi trabaho. ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Totoo lang ha, I am giving you advice. Ikaw ang nasusunog ngayon dahil tinatago mo yung identity ng informant mo. I understand your position na ayaw mong ilaglag yung ahinti mo. Hindi makasagot ng diretsyo ang testigo na si Jonathan Morales. Ito nakakatawa mga kaibigan. Dito sa pangalawang pagkakataon na ito, na video na to, dito ka matatawa kung paano nagkaroon ng ulyanin, papaan nakalimot, isang packing shit na masasabi na hindi niya raw matandaan yung mga tao at yung pangyayari na kung saan hindi niya rin maalala yung kung bakit siya nasibak at anong dahilan ng kanyang pagkakasibak sa PNP. Yun ang hindi niya maalala. Pero yung mga sinasabi niyang ganito, ganyan, allegation niya, buong buo ang memory niya, mga kababayan. Kita nyo? Dito natin makikita na gusto lang talaga nilang yariin, ipahiya ang kasalukuyang liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Simple lang naman yan eh. Alam niyo mga kaibigan, dito sa ginawa ni Senator Jinggoy Estrada, pinapakita niya na meron siyang matalino na katanungan. Ako sa katotohanan mga kaibigan, ikinagulat ko ito. Itong mga tanong ni Senator Jinggoy. Alam niyo po mga kaibigan, hindi po maigakila na ako ay isa sa bumakbak kay Senator Jinggoy. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung ano-ano yung mga pinagkasabi ko laban kay Senator Jinggoy. At minsan pag nagpe-privilege speech siya nung mga panahon dati, nung panahon ni Pinoy, naiirita ako na parang walang datingan sa akin. Pero ba't ngayon, sabihin na natin, hindi perpekto si Senator Jinggoy, pero ginagampanan niya ngayon ang kanyang trabaho, kanyang tungkulin bilang isang mambabatas ng ating bansa. At nagiging matalino na si Senator Jinggoy at yun naman ay may katotohanan dahil nakikita natin sa kanyang mga gawa at trabaho. Ngayon, pakinggan ulit natin itong mga katanungan ni Senator Jinggoy Estrada about dyan kay Jonathan Morales. Correct? Yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka naalala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. At saka doon sa And authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PIDEA, Intelligence, yung PIDEA IIS, Intelligence Investigation Service. Paano kung Your Honor wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos Kabonge. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no? May Hindi nagtanong ko pa sa hindi inyo ko during ma- the last hearing, may nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personal ng PIDEA doon. Wala ka naalala, ni isa. Last hearing, Your Honor, wala akong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa 7 ano, no? 7 operatiba Sige, po. ako magtatanong sa'yo. Sino itong 7 personal na ito ng PIDEA? IIS. Nandiyan po, Your Honor? Na Senator Jinggoy, maybe you're referring to yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Because that was not, I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na 7 na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na Wala, Your Honor, eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, yung ano, no, kung ano lang po yung entries na nandyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PIDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor, nandun sa opisina. Do you have any proof that you did have to send documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder So, ko na lang. paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang Your personal? Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement.
At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa mga taga- wala. Sa tagal po, Your Alam Honor. mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka namang ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa Your informant. Honor, Sandali yung- lang. Can you just let me Yes, finish? Your Honor. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na, yung litrato na yon, na pinrint, magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita Your Honor yun. Pinakita yun. Yung mga, ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko, o nakikilala ko yung tao na naandun sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan kong makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, ano, siya po ang nagsabi doon. Bigyan mo ako ng dokumento. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA. O, nasa- Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O Pidea, meron bang pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos. There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list? There is no name of the See? president, Your Honor. Marcel Soriano? No name, Your Honor. Mga kababayan, ito pang maganda rito. Yung ginawa rin ni Senator Chis Escudero. Say Chis! Alam niyo, bumilib din na. Ito kay Senator Chis Escudero, hindi na ako magtataka eh. Matalino rin to. Abogado ito. Alam niyo, tama yung mga sinabi niyang salita. Mr. Chairman, dapat ang mga witness na kagaya ni Morales ay nililimitahan. Kung lahat ay pinapayagan na ang ginagawa ni Morales kung sino-sinong pinapangalanan at lahat yan ipapatawag kagaya ni Pangulong Marcos, gusto ate patawag nila, at si dating Pangulong Duterte, hindi naman pwede yun, di ba? Unang-una, nalalagay na sa kahihiyan ang Senado, nalalagay na sa iskandalo ang Senado nang dahil lang sa investigation na yan, na kung saan ang investigasyon na yan, ang punot dulo at ang gusto lang naman mangyari ay sirain ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Alam niyo mga kaibigan, sa simula't-simula kung titignan natin ang background ni Morales, ang daming naglabasan na mga negative na kung ano ng parurot na kinasangkutan niya. Tapos ngayon sasabihin siya'y matino, siya'y ganito. Hindi ba nakakahiya? Yan ang gagawin yung testigo. Alam niyo mga kaibigan, ako naniniwala, sana pakinggan ni Senator Bato, Ronald De La Rosa, itong ginawa ni Senator Chis Escudero. Pakinggan po natin ang ginawa ni Senator Escudero, mga kaibigan. Dito, masasabi natin na isang sampal sa committee chairman ng Dangerous Drug Board itong ginawa ni Senator Chis Escudero about sa ginawang investigasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pakinggan niyo po. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribe to our witnesses to tell the truth, only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal
na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yung nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maalala niya at babanggitin niya, yung informant, para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon si Chairman ay wala na. Yung kinausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ng binanggit doon tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, abutin na po tayo ng December, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun, at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyon ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA, kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinamin over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yun, sino nga bang bumunot nun, yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yun. Pero subject matter na pumarahil yun sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yun. Pero pansamantala, sa issue ito, ang nais po nating malaman, saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng Chairman, nasaan na yun at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yun, nung papel na yun, at nung mga retrato at sinong pa ang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya, na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, yes, sir, for the consideration of the Chairman, Mga kaibigan, sa nakita natin sa ginawa ng dalawang senador na may utak na may isip sa pangunguna ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Francis Chis Escudero, dito malaking kahihiyan ang inabot ni Morales. Dito basang-basa at dito buking na buking ang mga pinagsasabi ni Morales. At doon sa mga tangat inutil na mga putang ina ninyo na mga DDS na tudok. Ngayon, nung nagsalita nga si Senator Chis Escudero about doon sa hearing kahapon, ayun, pinagpiestahan nila, kinukuyog nila si Senator Escudero, pati si Senator Jinggoy Estrada. Alam nyo, hindi na ako magtataka kung bakit ganyan ang pagkuyog ninyo sa dalawang senador na matalino at nagtatrabaho ng mayos. Kasi, naging part nyo ako dyan. Naging kasama nyo ako dyan sa dating DDS vlogger. Kaya, alam ko na utos sa inyo rin na bakbakin ng bakbakin yung dalawa. Kasi nga, hindi nyo napakinabangan si Jinggoy at si Escudero na magiging kakampi ninyo sa investigasyon na naganap kahapon. Ngayon, normal. Atakihin ang lahat ng kumontra at bumasag kay Morales. Huwag tayong magululan, ha? Ako'y naniniwala, mga kaibigan, may taong nasa likod ni Morales. Hindi ko nila babanggitin ang pangalan, pero ito ay hinala ko lamang. Ako'y naniniwala na may taong nasa likod niyan. Ilan pa ba ang dating Pangulo ng bansa natin? Dating Pangulo ng bansa natin, ang buhay pa ngayon. Nandiyan dyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nandiyan dyan si dating Pangulong Erap Estrada, buhay pa yung mama. Nandiyan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kung saan galit na galit sa kasalukuyan liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Now, sino sa tatlo na to ang pwedeng nasa likod ni Morales? At pangalawa, ako'y naniniwala na mayroon isa pang retirado at dating opisyal din ng gobyerno
na hindi ko na lang papangalanan, na nasa likod din yan, maliban sa dating Pangulo. Okay? Wala akong sinasabi na siya nang nasa likod, ha? Kung sinong Pangulo yun, ha? Sa sinasabi ko, tatlo pa ang dating Pangulo na buhay pa sa ating bansa ngayon. Ngayon, meron pa doon isa pang opisyal, dating opisyal, na naging boss-boss ni Morales. Ako'y naniniwala na kabilang siya na nasa likod ng exposes na yan. Siguro, na itsyapwera siya, hindi siguro makatanggap, or nasayang kung ano man ang ano nila. Alam ko, hindi kikilos si Morales kung walang order ng sino nag-uutos. Balita ko nga, kabilaan ng meeting, kasi kahit naman sa loob ng Campo Duterte groups, may mga kausap pa rin tayo dyan, nakaibigan pa rin. Nagmi-meeting-meeting pa rin. For the security, hindi ko pwedeng i-mention kung sino yung mga nakakausap natin dyan. Hindi nga kami nagpipicturan pag nagkakakita-kita. Pero, pinaplano kung ano ang gustong gawin, kung papaano hiyain ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaya mga kaibigan, mag-isip tayo. Kita nyo nga, si Maricel Soriano, senior na. Pinatawag pa, dinala pa dyan para maiskandalo ng maiskandalo. Ayun, wala silang napiga. Binubulin nila si Maricel kung ano mga pinagsasabi. Lalong-lalo na itong putang inang maharlikan to, nakulang ka sa kantot, puki ng ina mo. Kaya, huwag tayong maging tanga, mga kababayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Suportahan natin ang Marcos administration. Magandang araw sa inyo at magandang gabi, mga kababayan. God bless to all.